Paano nga ba natin malalaman kung tayo ay nasa tamang landas? Yan yung ating alamin sa video na ito. Marami mga pagkakataon sa ating buhay na napapatanong tayo, tama ba yung landas na tinatahak natin? May mga pangyayari kasi sa ating mga buhay na hindi natin alam kung tama ba talaga itong tinatahak natin na landas na ito. Nagkakaroon tayo ng pag-aalala na baka sa dulo, kapahamakan na naghihintay para sa atin. At yun nga baka yun ay hindi kalooban ng Diyos. Ngayon dapat alam nyo po yung tinatahak ninyong landas. Kasi kung hindi nyo alam yan, pwede talaga kayong mapahamak. Lalo na nga kung wala kayo sa kalooban ng Diyos. Basahin natin yung Proverbs chapter 14 verse 12. May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Tandaan nyo ito, na yung gusto ng Panginoon sa inyong buhay ay magandang buhay. Hindi lamang dito sa mundo na ito, kundi sa pangwalang hanggan. At ang gusto ng Diyos, hindi kayo mapahamak. So habang nasa mundo kayo na ito, dapat tama yung tinatahak nyong landas. Ngayon, ano-ano nga ba yung mga palatandaan na kayo ay nasa tamang landas? Tignan po natin ito isa-isa. Una, dapat nakakaramdam ka ng kapayapaan sa iyong puso. Kung ikaw ay nasa tamang landas, dapat ito yung pinaka nararamdaman mo sa iyong buhay. Merong kapayapaan. Hindi punong-puno ng takot, pangamba, at pagdududa. So kung alam mo na tama yung tinatahak mo landas, dapat confident ka. Dapat hindi ka natatakot. Pag kasi meron kang kapayapaan sa puso mo, ibig sabihin lang yan, nagtitiwala ka sa ating Diyos at hindi ka nagtitiwala sa sarili mo. Kasi mga kapatid, kapag nagtitiwala ka sa sarili mo, wala talagang kapayapaan dyan sa puso mo. Ngayon, once na ibigay mo yung tiwala mo sa ating Panginoong Kristo, sigurado magkakaroon ka ng kapayapaan. Kasi alam mo, ang Diyos ang may control. Siya yung bahala sa'yo. Hindi ka niya iiwan at hindi ka niya pababayaan sa landas na tinatahak mo. Payapa yung puso mo na yung Diyos yung bahala sa'yo. Na yung Diyos ipaglalaban ka sa kung ano man mga hinaharap mo sa buhay. So dapat mga kapatid, ganun yung nararamdaman nyo. Meron kayong kapayapaan. Kapag wala kayong kapayapaan, ibig sabihin mga kapatid, maaring wala kayo sa tamang landas. Tandaan nyo po yung mga nasa tamang landas, ano mang mangyari sa kanilang mga buhay, ano mang mga pinagdadaanan nila, punong-puno yan ng kapayapaan. Kasi nga alam nila, kasama nila yung Diyos. So tandaan nyo po na isa sa palatandaan na ikaw ay nasa kalooban ng Diyos, punong-puno ka ng kapayapaan sa puso mo. Mas nangunguna yung kapayapaan sa puso mo kaysa sa takot at pag-aalala. Basahin natin yung Philippians chapter 4 verse 6 to 7. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hinginin niyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Pangalawa, kapag nire-reject ka na ng mundo dahil kay Kristo. Lagi niyo po itong tatandaan, kapag ikaw ay naging Kristiyano na at sumunod na sa ating Panginoong Kristo, hindi mawawala yung persecution. At hindi rin maiiwasan na i-reject ka ng mundo na ito dahil nga sa pananampalataya mo sa Panginoong Kristo. Kasi nga, ganyan naman yung nangyari sa mga unang alagad ng ating Panginoong Kristo. Makikita natin, halos lahat ng sumunod sa ating Panginoong Kristo, sila ay na-persecute, nausig sila ng mundo na ito. So normal lamang yun mga kapatid na kayo ay reject ng mundo na ito dahil sa Panginoong Kristo. Kasi ang mundo na ito, ang nangunguna dito ay walang iba kundi si Satanas. Kaya kung nandito ka sa sistema ng mundo na ito, nakisatanas ka. Ngayon dahil umalis na tayo sa mundo na ito, tayo ay nakikristo na, normal lamang na yung mga tao, yung mundo na ito, i-reject tayo o kaya man i-persecute tayo dahil sa pananampalataya natin. So hindi porket kayo ay nakakaranas ng paghihirap o persecution sa mundo na ito dahil sa pananampalataya nyo sa ating Panginoong Kristo, wala na kayo sa tamang landas. Tandaan nyo, mas nasa tamang landas pa kayo kapag kayo ay inuusig dahil kay Kristo. Yan po yung patunay na kayo ay tagasunod ng ating Panginoong Kristo. Tandaan nyo po mga kapatid, yung ating Panginoong Kristo mismo, pumunta siya sa ating mundo pero nireject din po siya. So paano pa kaya tayo bilang mga tagasunod niya? Tandaan nyo, simula nung kayo ay nakipagkaisa sa ating Panginoong Kristo, wala na kayo sa sistema ng mundo na ito. Wala na kayo kay Satan. Na kay Jesus na kayo. So kapag ikaw ay hindi na nakikiayon sa mundo na ito, hindi ka na nakikisabay sa sistema ng mundo na ito, at nakatuon na palagi yung puso't isipan mo sa mga makalangit na bagay, ibig sabihin niyan, nasa tama kang landas. Sabi nga sa Romans chapter 12 verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Pangatlo, kapag ikaw ay palaging masaya. Kapag ikaw ay nakikristo, tandaan mo, ikaw ay nasa tamang landas. Wala pong duda dyan. Kasi tandaan nyo po mga kapatid, kapag masaya ka, ibig sabihin nun, alam mo na ikaw ay nakikristo na. Alam mo na meron ka ng buhay na walang hanggan. Na anumang mangyari sa buhay mo, naniniwala ka, meron kang pupuntahan pagkatapos ng kamatayan. At yun, yung buhay na walang hanggan sa piling ng ating Panginoong Kristo.
At syempre, yung pinaka nagpapasaya sa iyo, hindi yung mga tao sa paligid mo o yung mga material na bagay sa mundo na ito, kundi yung ating Panginoong Jesucristo. Ano mang mga pinagdadaanan mo sa buhay, yung mga pangyayari sa buhay mo, maganda man or hindi, pinipili mo yung kasiyahan. Kasi kung alam mo na sa tama kang landas, hindi ka mananahan sa kalungkutan. Oo, malulungkot ka, pero hindi ka mag-stay doon. Hindi ka magtatagal sa kalungkutan na meron ka. Mas nangingibabaw yung kasiyahan sa puso mo. So kapag pinipili mo na maging masaya araw-araw, ano mga pinagdadaanan mo, ibig sabihin nasa tama kang landas. Kasi tandaan nyo, marami mga mayayamang mga tao, nasa kanila na yung lahat, pero mga kapatid, hindi pa rin sila kontento. So doon pa lang natin makikita, wala sila sa tamang landas kung hindi sila kontento. Ang kakontentuhan na kay Kristo po yan. Kaya kapag meron ka ng Kristo sa puso mo, dapat palagi ka ng masaya. Sabi nga sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 to 18, "Magala kayong lagi, palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus." Pang-apat, kapag hindi ka na umaasa sa sarili mo. Maaaring dati umaasa ka lamang sa sarili mo o kaya man sa mga taong nakapaligid sa iyo. Pero tandaan niyo po mga kapatid, kapag ganun ang ginawa mo, wala ka sa tamang landas. Yung taong nasa tamang landas, yan yung mga taong nagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. So, ibig sabihin lang yan, kahit ano pang mga narating mo, kahit gaano ka pang kayaman, kahit ano pang mga naabot mo, kahit gaano ka pang katalino, pero mas pinipili mo pa rin na umasa sa ating Diyos. So, yung mga taong ganun, yun po yung mga taong nasa tamang landas. Hindi yung mga taong mayayabang o yung mga umaasa lamang sa kanilang sarili. Tandaan nyo po ito mga kapatid, kung kayo ay nasa tamang landas, hindi kayo napapangunahan ng mga emosyon nyo o kaya man ng mga talino nyo o yung mga kaalaman nyo. Lahat-lahat sa buhay nyo, pinagkakatiwala nyo sa Diyos. Yung mga pangarap nyo, yung mga plano nyo, yung mga gusto nyo mangyari sa buhay nyo, binibigay nyo yan sa Diyos. So kapag yung katwiran mo palagi o yung palagi mo sinasabi, yung kalooban ng Diyos yung masunod, ibig sabihin yan, nasa tama kang landas. Ibig sabihin yan, maganda yung patutunguhan mo. Kasi mga kapatid, tandaan nyo, wala pang nabigo sa mga nagtiwala sa ating Panginoong Diyos. Mahirap magtiwala sa totoo lang, pero tandaan nyo po, hindi kayo mapapahamak kapag kayo ay nagtiwala sa ating Panginoong Jesucristo. At syempre maganda yung nakalaan sa inyo at maganda yung naghihintay na future sa inyo kung kayo ay magtitiwala sa ating Diyos, hindi sa inyong sarili. So ang tatandaan nyo po palagi, hindi yung gusto mo lang, dapat yung gusto ng Diyos. E kapag yun yung katwiran mo, ibig sabihin no, nasa tama kang landas. Sabi nga sa Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, "Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin, upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin." Panglima at panghuli, kapag ikaw ay dumadaan sa mga pagsubok dahil kay Kristo. Lahat ng tao sa mundo na ito dumadaan sa mga pagsubok. Kristiyano ka man o hindi, dadaan ka sa mga pagsubok. Pero kapag ikaw ay Kristiyano na, iba yung pagsubok na pagdadaanan mo. Kasi nga, ikaw ay inaatake ni Satan. Tandaan nyo po ito, ang target ni Satan, ang aatakihin ni Satan, hindi yung mga taong wala kay Kristo. Dahil yung mga tao na yon, sa kanya na yon. Ang talagang atakihin niya ay tayong mga nananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Ngayon mga kapatid, kapag kayo ay inaatake ni Satan, ibig sabihin niyan, nasa tamang landas kayo. Ibig sabihin niyan, kayo ay na kay Kristo. Kasi kung hindi kayo inaatake ni Satan, ibig sabihin niyan, na kay Satan ka na. Pero kung inaatake ka ni Satan, at nararanasan mo yung iba't ibang mga pagsubok dahil kay Kristo, ibig sabihin niyan, nasa tama kang landas. So ang patunay na ikaw ay nasa tamang landas, madalas kang inaatake ni Satan. Kasi kung nasa mali ka ng landas, hindi ka naaatakihin ni Satan. Tuwang-tuwa siya na nasa mali kang landas. Pero kung nasa tama kang landas, gagawin niya yung lahat para mapunta ka sa maling landas. So okay lang mga kapatid na minsan, maranasan nyo yung mga pagsubok. Talagang iaalaw ni Lord yan. Para nga minsan, mas tumibay pa yung pananampalataya mo. O kaya man, mas makilala mo pa yung ating Panginoong Jesucristo. So kapag dumaan ka sa pagsubok, dapat hindi ka pang hinaan. Dapat mas lalo ka pang lumakas. At dapat mas lalo mo pang pagtagumpayan yung mga laban na pagdadaanan mo. Kasi normal lamang po yan bilang mga Kristiyano. At hindi lang yon, tandaan nyo rin po, kapag kayo ay dinidisiplina ng ating Panginoong Diyos, kung kayo ay nakakaranas ng iba't ibang mga consequence, okay lamang din po yan. Kasi ibig sabihin yan, anak kayo ng Diyos. Pero tandaan nyo, kapag kayo ay dinidisiplina, dapat hindi nyo na ulitin yung inyong ginawa. Dahil kapag inulit nyo pa yung pagkakamali nyo o yung hindi kalooban ng Diyos, doon kayo mapupunta sa maling landas. So kung nahihirapan kayo, napapagod kayo, nasasaktan kayo, okay lamang po yan. Normal lamang po yan. Ibig sabihin yan, pinapatatag yung pananampalataya nyo. Ibig sabihin yan, nasa tama kayong landas. Basahin natin yung 1 Peter chapter 1 verse 7. "Ang ginto, bagamat nasisira, ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman, ang inyong pananampalataya, na higit na mahalaga kaysa ginto, ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Jesucristo."
Yan po ay iba't ibang mga palatandaan na kayo ay nasa tamang landas. So dapat nararamdaman nyo yan o nararanasan nyo. Kasi kung hindi, ibig sabihin niya nasa mali kayong landas. So kung kayo ay nasa maling landas, lumipat na kayo doon sa tamang landas, doon sa kalooban ng Diyos. Pero kung alam nyo na kayo ay nasa tamang landas na at kayo ay nasa kalooban ng Diyos, manatili lamang po kayo dyan habang hinihintay nyo yung pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. So yun lamang mga kapatid ang gusto kong ibahagi sa inyo. Sana may natutunan kayo sa ating tinalakay ngayon. Hanggang sa muli magkita-kita tayo. Salamat sa inyong panonood. Pagpalain kayo ng Diyos. Ingat kayo palagi.